Naalala ko doon sa organization ng pinanggalingan natin, ang mataas na leader do'n, siya yung treasurer ng organization. Sabi niya, time na mayroong mga conferences, pastors, dati niyang pinapaalala sa amin lahat, ni isang kusina. Nasa isip ko, and ganong klaseng pag-iisip nasa namin sa mga elementary pa lang sila, pagka nagbibigay sila ng tithes and offering, na namin mag-asawa yung kung tama. Alam namin yung baon. And dahil naging lifestyle na nila yung pagbibigay ng tama, sa palugaw-lugaw, palugaw-lugaw lang kami. Butas ang sahig, butas ang bubong, mga damit, mga pinasa-pasa lang sa amin, kami makabili. Kaya sila pag-aralin, naging testimony na yun. Dahil favor ni Lord ay talagang linukob sa family ko. Panginoon, hindi naman madamot at wala siyang tinatangi. Kaya nga, sa Malakay, mayroong binangkan nyo. Kasi maraming takot eh. Lalong nagigipit, lalong nagigipit. Sa bukabahagay, makikita natin yan sabi. Lalagay kayo ng pera, pinabayaan yung panggawain. Naglalagay kayo ng pera sa isang bukas. Sa umagang ito ay tatalakayin natin ang last part ng Psalms 23. At ito yung patungkol sa Lord ang shepherd natin. And join me sa journey na ito. Nawain natin ng mabuti. Alam niyo, pagka sinabing, my Lord is my shepherd, shepherd na yon, nakapanloob ng lahat eh. Hindi lang siya ang Panginoon mo, hindi lang siya ang tagapagligtas mo, hindi lang siya ang provider mo, hindi lang siya ang creator mo, at kung ano-ano pa ang tingin mo sa Diyos. When Jesus, Lord God, ang magiging pastol mo o shepherd, nagiging complete siya sa iyo. Siya rin ay nagiging nanay mo, kaibigan mo. Kaya ang payo ko sa inyong lahat, don't just make Jesus as your Savior, provider, healer, but accept Him. Iluklok mo siya sa buhay mo na bilang tagapagligtas, but shepherd mo. Dahil it will make things so different sa life mo. The way na ikita ko ngayon ang Diyos, puri ng relationship namin dalawa. I believe yung Psalms 23, inukit niya talaga ito sa puso. Kaya nagkaroon ng buhay. Ang sabi sa Psalms 23, verses 4 to 6, yet though I walk through the valley of shadow of death, I shall fear no evil, for thou art with me. For thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Dakilang Diyos, basbasa mo ang bawat isa sa amin. Alisin mo ang mga veils na linagay ni Satan sa aming mind, sa aming thoughts, na that will prevent us from emptying our life sa iyo, ang aming heart sa iyo, ma-recognize na ikaw lang talagang hope namin, at gusto mo maging shepherd, ikaw maging shepherd namin,
kaisipan, aming puso, ang aming buhay sa iyo, and receiving you, lahat about you, sa aming pagninikluhod at paghingi ng tawad, dahil na-recognize namin na malaking pagkukulang namin sa alay, patawarin mo po kami. At sa mga naniniwala sa iyo na nangangailangan kagalingan, gumawa ka ng himala, magbuo ka ng relasyon, magbuo ka ng family sa iyong pananambahan. Hindi lamang po makinig mang salita mo, but likewise kampanan nila ang kanilang mga purpose na dinesign mo. God, ngungusap ka sa amin sa pamagitan ng iyong salita, na dala-dala po ng iyong banal spirito, at isulat mo sa aming puso as a rima, Lord. Salamat, Panginoon. Itong aking samot dalangin, in Jesus' name, at magsabing amen. Pwede na po kayo mo po. Sa Tagalog, ganito po ang pagkasabi sa Psalms 23 verses 4 to 6. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan. Kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Verse 5, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Verse 6, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. The Journey of the Ship, Part 2, tatalakayin natin sa umagang to. At makikita natin from verses 4 to 6, merong 5 promises ng ating shepherd with regards sa kanyang presence. Unang-una, ang sabi sa verse 4, yet do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sa Tagalog, oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan. Dito sa verse 23, ito yung kauna-unahan na pagkakataon na merong binanggit about darkness, about troubles, about problems sa buhay ng isang tupa. And particularly, ang sumalito si David. And nais ko na rin pong ipaalam sa atin, ito rin ay mararanasan ng mga anak ng Diyos. May mga panganib. Hindi po lahat ng araw ay okay. Meron worries, meron anxieties, may pain, may mga masalimuot na mga pangyayari sa buhay ng isang tupa o anak ng Diyos. So dito binanggit ni David na mayroong mga nakakatakot na mga karanasan na pinagdaanan niya. And nais ko rin pong sabihin sa inyong lahat, pagka ginawa mong pastol o shepherd ang ating Pangdiyos, katulad ng rosas, merong bulaklak, meron ding tinik. And I believe marami pong mga nanampalataya, hindi naging malawak ang kanilang kaisipan. Kaya nung tumanggap sila kay Lord, at first, maayos, then suddenly, nung dumating mga problema, nag-weaken ang kanilang faith. Kasi surprise sila, Lord, bakit nangyayari ito? Binigay ko na ang life sa iyo, naging matapat na ako sa lahat ng bagay.
And yet, Lord, why are these things happening? So sa pamamagitan ng ating Pangdiyos at panunulat sa pagsulat ni David sa Psalms 23, when you walk with God at siya ang shepherd mo, may dadaanan ka rin ng mga valley of shadow of death. Kasama yan sa journey natin bilang tupa. Kasama yan sa journey natin dito sa mundo, even though si Jesus Christ ay magiging shepherd mo. Now, pagka sinabi natin valley, hindi po to tuktok ng bundok. Ang valley po ay nasa gitna ng dalawang hills o dalawang kabundukan. Or napapaligiran siya ng mas matataas na mga lupain like plateau, like mountains, like hills. So yung valley, ito yung pinakamababang part ng kabundukan o pagitan ng mga kabundukan. At yan din po ay dadaanan even ng mga anak ng Diyos. Even na kahit ginawa mo, winelcome mo si Jesus Christ bilang iyong pastor. But ang kagandahan dito, ang binanggit po sa Psalms verse 4, kung titignan niyo ulit verse 4, ang dadaanan lang natin ay shadow of death. Hindi mismo yung kamatayan. Anino lang. Maliwanag po sinasabi rito, unang-una, may dadaanan kang panganib. May dadaanan kang problema. May pagdadaanan kang mga family problems. Problems within sa relasyon ng anak, sa mga siblings, anak, sa magulang, o mag-asawa, sa work, sa school, even sa church. So habang nandito tayo sa mundo, even making Jesus Christ as your shepherd, merong shadow of death. But hindi mismo yung death. Hindi mismo yung talagang, kumbaga, todong bigay na problema. Dadampian ka lang. Dadaanan ka lang. Yung shadow ay hindi po ito destination natin. Dadaanan mo lang yan. Sino nakita ng mga anino? Ang anino ba forever nakadikit sa'yo? Nandyan yan, mamaya, wala na. Ganyan din po tayo. Hindi mismo yung todong bigay na problema. Yes, mararamdaman natin, pero hindi didikit sa'yo. Yes, medyo iinda ka, pero hindi tatagal sa'yo yan dahil walang siyadong tumatagal. Iba talaga pagka si Jesus Christ ang shepherd mo. Hindi na pahihintulutan na mismo ang trouble, ang death didikit sa'yo. Kung paano si Jesus Christ ay muling nabuhay after 3 days, kung sakali man naunang kamatayan sa'yo, hindi ka forever dyan sa libingan mo. Dahil sa pagbabalik niya, you can be comforted, kukunin ka niya. Can you say amen? Kaya mga anak ng Diyos, walang kinatatakutan yan na problema. Hindi natatarantayan. Hindi po yan natatakot sa kamatayan. Why? Kilala niya ang shepherd niya. Naiintindihan niya may pagdadaanan. Pero again, shadow lang. Sabihan mo kapatid mo, katabi mo kung sakali may pinagdadaanan yan, sabi mo, anino lang yan. Hindi yan didikit sa'yo. Hindi yan yayakap sa'yo. Hindi yan dadagan sa'yo. Dadaan lang yan. Anda't magsabing dadaan lang yan. Palakpakan natin ang ating Pangdiyos. Kaya nga walang tupa ng Diyos na nagpapakamatay.
Walang tupalang Diyos nag-give up. Walang tupalang Diyos nagtatago, umiiwas, tumatalikod. Dahil alam niya, alam man pagdadaanan niya, dadaan lang yan. Anino lang yan. It's not death itself. It's the trouble itself. Dahil hindi yan ang destination ng mga anak ng Diyos, ng mga tupa. Ang destination natin ay tagumpay. Can we say amen? Kung sakaling pinagdadaanan mo ngayon, naglulugaw ka, kung sakaling pinagdadaanan mo kung anumang problema, dadaan lang yan. Anino lang yan. Pinagdaanan namin yan. Pero hindi dumagan sa amin yan. Hindi kami yinakap yan. Nakikita niyo naman sa mga anak ko. Alam nila ang hirap. Alam nila kung ano yung mawala ng pagkain. Pero dumaan lang yan. Can we say amen? So bakit paghihindian mo ang isang shepherd? Ba't tatalikuran mo ang isang shepherd? Ba't ayaw mo, kapatid, na damitan, kapatid, yung mismong shepherd sa buhay mo? At siya ang maghari sa iyo. Ang lahat magsabing, anino lang mga yan. Yes, meron tayong pagdadaanan ng valley, pero dadaan lang tayo dyan. Anino lang yan. Ang sabi po sa verse 4, I will fear no evil. Wala akong katatakutan na kasamaan. Ang sabi ng isang author, one can rightly say that we face only the shadow of death because Jesus took the full reality of death in our place. Yung punishment ng sin, inako na ni Jesus Christ. Kaya going back sa sinabi ko kanina, even death, hindi dapat po natin katakutan yan. Throughout history, countless saints have found comfort, strength, and warmth in the unwavering conviction that the Lord will guide them through the valley of the shadow of death. Kaya pala yung mga naunang mga mananampalataya, mga fathers in faith natin, mothers in faith natin, brothers in faith natin, sisters in faith, hindi sila bumitaw. Bumitiw sa alam faith. Kasi alam nila, dadaan lang sila yan. Hindi nila tatambayan yan. Hindi sila matatrap yan. Why? The shepherd that guides them, alam niya kung saan dapat tayo idadaan. Naintindihan nyo? Alam niya kung saan niya tayo idadaan. Kaya hindi kayang itrap ng anumang kapangyarihan other than God yung mga anak ng Diyos. Sa isang kalagayan na hindi mo ma-fulfill ang favor ng ating Pangdiyos. Isa pang bagay na gusto kong unawain ninyo. Dapat mga anak ng Diyos, dahil mayroong pangako ang ating Panginoon, huwag tayo mataranta. Sino po rito, kapatid, na pagka napapadaan ka sa isang madaling na bagay at nakakatakot, yung normal na hakbang mo biglang bumibilis? Sino nakaranas nun? Lalo kung medyo tumatayo balahibo mo. Di ba? Bumibilis hakbang. Nakaranas ba kayo nun? O kaya, ang lahat ng mga nakatambay doon, ang talas ang tingin sa'yo. Kung ikaw naka-tricycle, napapabilis yung takbo mo. Kung ikaw naglalakad, napapabilis lakad mo. Pero ang comfort sa atin ng Psalms 23 verse 4, I shall fear no evil. Hindi kinakailang magmadali. Lahat magsabing, hindi kinakailang magmadali. Ito yung naging problema ng marami. Hindi mo kinakailang bilisan ang lakad mo. Dahil alam mo, may shepherd nagga-guide sa iyo. So, ibig sabihin, yung Psalms
nasaktan, yung mismong death o mismong problem, alam natin, aalis ng Diyos yan. May solusyon siya dyan. Just keep on trusting Him. At alam din mo natin, dapat nagpapatibay ng faith ang problema. Can you say amen? Nobody is afraid of shadow, for a shadow cannot stop a man's pathway even for a moment. The shadow of dog cannot bite. Saan ka makakita anino ng aso kumakagat? Sa anino pa lang takot ka na. Naku, kaagatin ako ng anino. Ang kumakagat, mismo yung aso. Tama po ba? Ganon din. Wala dapat tayong katatakutan. Ano man pinaparanas ng Diyos sa buhay natin. Kasi, again, anino lang yan. The shadow of sword cannot kill. The shadow of death cannot destroy. Ayon kay Spurgeon. Bakit? Unang-una, anong sabi ng verse 4? For you are with me. Sinong tinutukoy ito? Ang ating Pagkristo. Lord, you are with me. Sapagkat ikaw ay sumasa akin. So dito hina-highlight that the shepherd's presence removes the sheep's fear of evil. Kaya ito yung kagandang pagka may shepherd ka. As si Jesus Christ, shepherd mo, aalisin niya anong takot mo. Alisin niya kung ano mang nagtotrouble sa mind mo. Why? Gusto niyang lumakad ka confidently. Walang pangamba. Even the darkest, most fearful paths, the shepherd's presence dispelled the shadows of evil, filling the heart with courage and warmth. Na ang tanong ko sa inyo, sa pamamagitan ng ano? Paano pinaparamdam ng Diyos na huwag ka mag-worry, huwag ka mag-alala? So verse 4 again, for your rod and your staff, they comfort me. Sa Tagalog, ang iyong pamalo at inyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ano yung staff dito? At anong rod? O ano yung pamalo at ano yung tungkod? Merong mga tao nagsasabi, yung Psalms 23, yung rod and staff, magkaiba yon. Pero sa Hebrew word, the Hebrew word for rod, shavet, here seems to simply mean a stick with a variety of application. Iba-iba lang ang gamit, pero isa lang yan. The Hebrew word for staff, missionaw, ay walking stick. So yung rod and staff, isa lang yan. But iba't iba ang pwedeng gamit. Pwedeng kalawit, para hindi ka, halimbawa, nahuhulog ang tupa, pangsagip yon. Pwede rin pang-guide ng pastor. Pwedeng pamalo. So yung stick, may iba-ibang function. No, ang kagandahan dito, iba ang tingin ni David dun sa rod and stick. Hindi niya inisip ito ng pangparusa. Hindi niya inisip ito na pangkipit sa kanya. Actually, sinabi ni David, Lord, yung pamalo mo, yung pagtutuwid mo, pang-comfort mo sa akin. Now, honestly speaking, kapatid, at honest question sa mga kabataan dito, meron ba sa inyo nakakaranas ng pinapalo? Taas ang kamay ng magulang. Okay, praise God, merong batang malakas sa loob. Pero meron ba sa inyo rito, kahit anong klaseng gawin yung pangit, hindi kayo muuwi araw-araw, kung saan kayo pupunta, hindi nag-aaral, wala lang pakialam magulang, meron sa inyong ganyan? I hope wala. O taas din silang kamay. Di ba? Ano kayong mararamdaman isang kabataan? Kahit anong gawin niya, walang nagdidisiplina ng magulang. Walang nagagalit. Sa palagay nyo kaya mapipil nyo ang protection ng parents nyo pagka ganun?
Sige, maglasing ka dyan. Okay lang. Kung kailan mo gusto umuwi, sige lang, walang problema. Basta pag umuwi ka, ilak mo lang pintuan, ha? Nandiyan yung pagkain. Would you think i-appreciate nyo yung ganong klaseng magulang? Ano? Buksan natin kaisipan. Sa palagay nyo, gagalangin pa yung mga ganyang klaseng magulang? Nakukonsintihin ka sa lahat ng kalokohan mo? Na nakita niya yung mga past mistakes mo, inuulit mo na naman yan. At nakita ang resulta. And yet, ginawa mo uli, ay anak, I love you pa rin. Sige anak, kailang yan. Kung saan ka masaya. Sa palagay niyo, mapipil mo yung love ng isang parents pagka ganon? Di ba hindi? Maging honest tayo. May kwenta ba yung ganong klaseng parents? Nahahayaan ka na lang? Sa reverse naman, sino naman kayo rito nagagalit pagka pinapagalitan ka, pagka maling ginagawa mo? Pwede ka bang magalit sa isang magulang na concern sa'yo, kaya ka pinapagalitan? Dapat lamang i-appreciate natin yung salamat nagpapakatatay si tatay. Salamat nagpapakananay si nanay. Kaya pala, ganun ang sinabi ni David. Yung pamalo, yung tungkod ay ano? It comforts him. Kasi napipil niya, ay totoong may shepherd ako. Dapat ganun ang tingin natin sa Diyos. Kung sakaling merong hindi alright ang ginagawa mo at may pinaparanas ang Diyos sa'yo, i-appreciate mo yun. Ibig sabihin, mahal ka ni Lord. Tama po ba? Ngayon kung lahat na lang pagsaway mo, lahat na lang ginagawa mo ay pagsaway mo sa Diyos at walang nangyayari sa buhay mo, medyo mag-isip-isip ka na. May shepherd ba ako? May Diyos ba ako? Bet para bang lahat ng ginawa kong kalokohan, pagnakawan ko na siya, hindi ko nagsisimbang regularly, wala akong ministry, tiga-upo lang ako, kung nagsisimba ako, madalas absent, then walang pinangyayari ang pag-Diyos, ay ba mag-isip-isip ka na? Mukhang walang Lord nagmamahal sa'yo. Katulad ng mga ibang magulang, pinabayaan ka na. Parang ang tingin na lang sa'yo ng magulang mo, numero ka na lang. Kasama ka sa bilang kung ilang ang anak. Pero yung relationship ng parent-child, wala. Listen, kapatid. Maging honest tayo. Ano ba talagang uri ng relasyon gusto mo kay Lord? No wonder, prinoteksyonan ni Lord ang throne ni David. Kahit ang daming kaaway. Not to mention, kapatid, matindi niyang kasalanan. Kasi nung tinuwid silang Diyos, ang kanyang shepherd, ang sabi niya, Lord, salamat. Kinomfort mo ako. Anak mo pa rin pala ako. Tupa mo pa rin pala ako. Hindi mo ako pinabayaan na magtuloy-tuloy ako sa kamalian ko. You rebuked me. You corrected me. Come on, mga nagsisimba rito. Huwag niyo sayangin ang pagsimba niyo. Gawin niyo na totoong relationship mo sa Diyos. At ako'y naniniwala pagka maayos ang relasyon mo kay Lord, susunod ang family dyan eh. Imposible gaganda ang relasyon mo kay Lord, pero sa family hindi gumaganda. Napaka-imposible nun. Pwede ba tayo pumalakpak kay Lord? So yung instrumento na pang-discipline ay naging pang-comfort kay David. Nakatulong ito sa kanya na ma-overcome, na ma-withstand anumang shadows of death na gustong dumikit sa kanya. And he felt comforted na during the troubled times, tiyak na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kasi during yung sinning time niya o pagkakasala, naramdaman niya palo ng Diyos. At dahil naramdaman niya palo ng Diyos, tiyak, sure
troubled time niya, hindi rin siya pababayaan ng Diyos. Listen, kung ikaw nagre-react negatively sa discipline ni Lord, huwag kang aasa na i-guide ka ni Lord sa troubled moment mo. Kasi yung disiplina niya rinesist mo linabanan mo nagrebelde ka So how can you let God feel na welcome siya sa life mo? At pagka dumarating yung troubled times, ay aasa ka na iingatan kanya. Going back kay David, dahil ang tingin niya sa discipline ni Lord ay pang-comfort, alam niya sa mabibigat na problema ng buhay niya, hindi siya pababayaan ng ating Pangdiyos. Again, pwede ba natin palakpakan ang ating Pangdiyos? So dapat ganun din tayo. I-welcome natin agad-agad. Lalo kung ang Holy Ghost ay nangungusap sa'yo, nagko-convict na may kamalian ka. Paramdam natin kay Lord, Lord, kung kinakailangan, I will welcome discipline. Hindi ako magdadabog, hindi ako magwawala, at hindi ako magpapatuloy sa maling rota ko. I will welcome your discipline. But Lord, mapagmahal ka. Alam mo kung ano ang mas mabuti para sa akin. Another thing, kapatid, dito sa Psalms 23 verses 4 to 6, makikita din natin na iba mag-host. Anong host sa Tagalog? Punong abala. Ang ating Pangdiyos. It is because nangako siya ng favor, nangako siya ng blessing in the presence of danger o shadows of death. Number 2, sabi diyan, thou prepares a table before me in the presence of my enemies. Sa Tagalog, anong pagkasabi niya sa Tagalog? Ay, mali yata ko dyan. English pa rin Kung pwede palitan mo kagad, sister. But going back sa Tagalog, iyong pinaghahandal ako ng dulang sa harap ko, sa harap ng aking mga kaaway. So matinding host ang ating shepherd. Gusto kong unawain natin ng mabuti ito. Kasi there are times, pagka ang daming problema, sunod-sunod. Meron mga mananampalataya parang iniisip nila, naku, magugutom na tayo. Naku, kakapusin na tayo. Naku, hindi na tayo makakain. Naku, hindi na tayo hindi ko na kayo mapapag-aral. Pero hindi pala ganun Try to picture this, Merong valley of shadow. May problema. May dumadamping panganib. Even death. And so many troubles. May dumidikit na makaaway. And yet, kapatid, ang kaganda nito, hey, may provision pa rin ang Panginoon Diyos. Alam nyo, sa real battle, mga sundalo, real battle, pagkakain yan, madalian. Tama po ba? Hindi pwede mag-enjoy yan. Kasi may laban Mabilisan yan. Kaya ang mga marino, yung mga sundalo, praktisado yan. Ilang minutes lang yan. Yung isang plato, ubus kagad yan. Kasi ginagawa ng mindsetting sa mga sundalo yung mga kawal. Na dapat, kung kakain kayo, mabilisan. Kasi may laban tayo.
God, as Jesus Christ, as a shepherd, sa gitna ng maraming problema, sa gitna ng maraming pag-uusig, sa gitna ng maraming troubles, relax ka lang. Kumain ka. Enjoy mo ang iyong food. Sana yun? Now, ang sabi ni Clark, a grand banquet is hosted by a generous protector, despite being surrounded by enemies. I sit down confidently, knowing I can feast in safety. So yun ang mindsetting ni David. Nabasa natin storya ni David. Nagtago siya sa kuweba at kung saan-saan. And yet, David still can enjoy yung pagkain niya. Kaya, kasi alam niya, protected siya ng ating Pangdiyos. Hindi kinakailang ma-stress out siya. Hindi kinakailang mag-worry siya. Now, dito pinipicturean, nagbibigay ng magandang paglalarawan si David. Sa Tagalog at sa Tagalog niyan, verse 5 kapatid. Verse 5. Tagalog, iyong pinaghandaan ako ng dulang, banquet of banqueting table. Kay David, ang tingin niya sa table, it speaks about, anong bounty sa Tagalog? Dulang. No, siguro yung ibig sabihin, dulang banquet yun eh. Marami. Hindi konti. Sino rito nakakaranas, kapatid, pagka nagluto misis mo, sobra-sobra na sa inyo, may natitira. Despite maraming problema. Naalala ko, yung bata pa ako, even kami, no, maliit yung mga anak ko, dumaan talaga kami sa hirap. Alam nyo ba, yung isda pinaghahati-hati sa maraming naming magkakapatid. Sino nakaranas sa ganon? Grabe. Ang tindi nun. Sukat lahat. At kung merong mang-aawaw dyan, may mawawalan. Kung merong matakaw dyan, may magugutom. Nabasa niyo ba yung Proverbs 23 verse 2? Sino nakabasa nun? Ang sabi doon, ang mga matatakaw, lagyan mo ng kutsilyo leeg mo. Mga matatakaw daw. Tutukan mo ng kutsilyo leeg niyan pagka matakaw. So, ibig sabihin, discipline. Lahat magsabing discipline. Kaya tignan niyo buhay natin ang marami sa atin dito. Noon, naghahanap tayo ng Bombay. Noon, naghahanap tayo ng tindahan mauutangan. Noon, maghahanap tayo ng pa-5-6. Kakagatin na natin lahat. Even yung ATM, bibigay mo na. Pero nagpasya ka, kapatid, na si Lord maging shepherd mo, nararanasan mo pa ba yan? Di ba, sila na ang umuutang sa'yo. Tama po ba? And parating may sobra. Kasi yun ang pangako ng shepherd eh. Thou prepares a table. Kay David, ang meaning niyan ay bounty, marami. Pagka sinabi naman prepare, no, sa una table, pagka sinabing prepare, it suggests foresight and care. Yun ang appreciation o ang feelings ng Diyos sa iyo. He cares for you. Hindi ka niya pwedeng pabayaan. At kung sakaling dumaan man yan, maring pagdidisiplina sa'yo. Maring may kinokorek sa'yo. Kasi maring unfaithful ka, maring so cold ka, bagalwan umaattend ka, wala kang malang ministry, wala kang participation, walang commitment. At dahil anak ka ni Lord, may ipaparamdam sa'yo. Ang problema kung wala kang nararamdaman. Maring hindi ni Lord na-feel na gusto mo siyang maging shepherd. Di ba, tinuro ko sa inyo last week,
kung gusto mong maging shepherd si Lord, act as a sheep. That magsabing act as a sheep. Kumilos ka bilang tupa. Kumilos ka bilang anak ng Diyos. So thou prepares a table in the presence of my enemy before me. No? Ang David suggesting dyan, may personal connection. Kaya nga gusto ni Lord maging shepherd siya. Kasi pinalalalim nito yung relasyon, ang gusto niyang relasyon niya sa iyo. Ayaw niya na tawagin mo lang siyang Lord. Ayaw niya tawagin mo siyang tagapagligtas. At lalong-lalo ayaw niya na tawagin mo lang siya, you are my healer o provider. Kasi para bang masakit sa tenga ni Lord yun eh. Lalapit ka lang pala sa akin pagka may problema ka. Ayaw ni Lord. Gusto niya close kayo. And kay Lord, para ikaw maging close sa Kanya, dapat maging shepherd siya ng buhay mo. At ikaw ay maging anak niya. In the presence of my enemy, sa Tagalog, ano sabi diyan? Sa harapan ng aking kaaway. So anong sinasuggest ito? Ine-eliminate ng ating Pangdiyos yung thoughts mo. Hindi na mismo ine-eliminate yung kaaway. Nandiyan pa rin yan. Ang ine-eliminate ni Lord yung fear mo sa kaaway. Yung fear mo sa problema. Ang ine-eliminate ni Lord, yung pangit na reaction mo pagka may problema, pagka may umuusig sa'yo. Hindi niya ine-eliminate per se yung shadow. Hindi niya ine-eliminate per se yung enemy. Ang ine-eliminate niya ay ano? Fear. Yung takot. Why? Gusto kasi ni Lord, ma-enjoy mo yung piging. Ma-enjoy mo yung bounty. Ma-enjoy mo yung presence niya. Pero nga, subukan mo mag-pray. Yung kalahati ng utak mo sa maraming problema. Sa mga, lalo nakaka-stone of prayer pagka may kaaway ka at naiinis ka. Sino rito nakapag-pray na naiinis? Di ba naranasan natin lahat yan? Ang hirap mag-concentrate. Tama po ba? Kahit siguro kapatid may hawak kang lechon o may hawak kang fried chicken, ang hirap namnamin yun. Kalahati ng utak mo may kinaiinisan ka. Yun ang ine-eliminate ni Lord. Alam niya mahirapan kang isipin siya. Alam ni Lord mahirapan kang mag-worship sa Kanya. Pagka tumatagal yung thoughts na yan sa iyo. Gusto niya ma-enjoy. Kakita niyo kapatid, ang daming family rito, maring maganda na yung bahay, maganda na sasakyan, maganda na damit, pero walang kasaya-saya. Meron mga pamilya, maring sa ngayon may pinagdadaanan sila, pero ang sarap ng biruan nila. Ang sarap ng samahan nila. Yun ang gusto ma-experience ni Lord natin lahat. This is the condition of God's servant. Always conflict, but always a spread table ayon kay McLaren. Problema, may pinagdadaanan, but tuloy-tuloy pa rin ang blessing. Nothing is hurried. There is a confusion. No disturbance. The enemy is at the door, and yet God prepares a table, and the Christian sits down and eats as if everything were in perfect peace. Ayon kay Spurgeon. Na kung hindi mo napipil yan, come. Make Jesus Christ your shepherd. Number 3, thou anointest my head with oil. My cup runneth over. So verse 5 sa Tagalog, iyong pinahiran ang aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Now, in olden times, in ancient times, yung oil dyan, mabangong ointment dyan. At ginagamit ito pagka merong
fiesta, may feast, at merong bisita. So yung host, halimbawa si Brother Jess, siya ang host, o siya ang shepherd. Pagka may dadating na mga tupa o dadating mga bisita, ang i-prepare niya maraming pagkain. And i-prepare ni Jess ay mabangong oil o ointment. Bakit? Kasi pagka pinahiran ni Jess ng oil, yung papakainin niya, it speaks about welcome na welcome sino man yan. Come on. I hope nararamdaman yung pangusap ni Lord. Sino rito nakakaras parang feel mo hindi ka welcome ni Lord? Sino rito merong feeling sa parabagang si Lord natutulog sa buhay mo? Parang napakalayo niya. At yan ang ayaw ni Lord maramdaman ng isang tupa. Kaya pagka sinabing, thou anointest me with oil, my cup runneth over, it speaks about, wina-welcome ka talaga ng Diyos. Ano man nakaraan mo, ano man pinaggagawa mo in the past, at nagkaroon ka ng realization, and you have learned from your mistakes, ipaparamdam sa yung Lord, very welcome ka pa rin sa Kanya. Naalala niyo ba yung alibugang anak? Kaya nga umangal yung panganay eh. Sabi ng panganay, tatay ko, ni minsan hindi ako umalis. Ni minsan hindi ako lang hingi ng kalahati ng kayamanan natin. Pero pinaghaingan mo ba ako ng baka? Kaya nga, na-offend eh. Minsan, meron mga ganyan mga manampalataya eh. Lord, ito, walang hiya ito. Lord, grabing kasalanan ko. Pero Lord, ba't ang ganda ng buhay niya ngayon? Samantala ko, Lord, simula, hindi ako gumawa ng kasalanan, hindi ako umalis sa church, faithful ako sa tithes ko, pero ba't mas angat ang buhay? Minsan tayo nagko-condemn. Imbes matuwa tayo, salamat, may nambalik. At salamat, despite ang wrongdoing sila, despite ang matinding kasalanan nila, lumangoy sila sa putik ng kasalanan, and yet God bless them. Dapat, di ba, matuwa tayo nun? O sino rito na iinggit pagka ganun? Check your spirit. Maaaring may problema ka. Kasi naman rito nag-iisip, ay, lalayo muna pala ako. Paghahandaan pala ako pagka ako lumayo at babalik. Ay, wag naman. Kasi, kung sakali man mula birth ay hindi ko umalis kay Lord sa church, it speaks about grabe ang faith mo. Grabe ang love mo kay Lord. Grabe ang conviction mo, grabe ang pag-resist mo sa sin. Matibay ka. Kaya wag mo na experience yung mga na-experience namin. Para lang malaman mo kung ililigtas ka lang Diyos. Wag, delikado yon. Parang hinahamon mo si Lord nun eh. Nasusundan niyo ba ako? Ayon kay theologian W.S. Plummer, hindi ko alam kung tama sa pronunciation niya, sabi niya, the anointing of guests was to show them honor and to declare their welcome. Surely God's oil of welcome was sweeter even than David's being anointed by Samuel as king. So in the mind of David, perhaps, ayon sa theologian na to, mas inappreciate ni David kaysa yung pag-anoint sa kanya ni Samuel as king, yung pagtanggap ng Diyos sa kanya. Now, sundan niyo ako. Aanhin mo, kapatid, ang promotion sa work. Aanhin mo yung marami kang pera. Pero feel mo, hindi ka tanggap ni Lord. Aanhin mo, kapatid, iba-ibang lugar na pupuntan mo around the world, around the Philippines. Pero feel mo, wala kang relationship ni Lord. Kaya kay David, mas enjoy niya.
mas enjoy niya yung anointing ni Lord sa kanya kaysa yung anointing ni Samuel sa kanya. Kasi feel na feel ni David despite yung matindi niyang kasalanan, inakap pa rin siya ni Lord, inaccept niya pa rin siya ni Lord, at inhonor niya pa rin siya ni Lord. Kaya sa atin, kapatid, magiging questionable yung relationship mo kay Lord kung magpe-perform ka lang sa ministry, sa church, kung meron kang titulo, title, o magpe-perform ka lang sa church, sa ministry mo, kung marami kang pera. Kasi si David, kapatid, mas in-appreciate niya yung pag-welcome ni Lord sa kanya. Kaya sa atin lahat dito, kapatid, appreciate natin kung paano ka wini-welcome ng kapatiran. Appreciate natin kung paano ka pinupuntahan ng kapatiran. Kasi representative ni Lord yan. Pasalamat ka despite, kapatid, alam nila yung buhay mo, alam nila ang faithfulness mo, kapatid, alam nila yung paging patigas ng puso mo. Still, kinakamusta ka, okay ka na ba? Sana i-appreciate natin yan. And to show yung totoong appreciation, Brother Jess, maglingkod ka lang matapat kay Lord. Nawa yung mistakes mo in the past, huwag mo nang ulitin. Can you say amen? Can you say amen, kapatid? And lastly, so verse 6, grabe, no? Hindi lang po siyang host. But meron siyang pangakong blessing sa future. So verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sa Tagalog, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng makaarawan ng aking buhay. Sino rito nag-appreciate doon sa verse? Hindi ko lang alam kung matandang bandang saan yon. That the blessing of God, no, it will overtake you. Some version. May nabasa na ninyo yun? Minsan pagdating pag-blessing, parang kilig na kilig tayo. Wow, grabe! May pagka-giving, parang iba. Pero ang tindi rito no? Sa ibang mga komentary, tawag nila dito, dalawang angels I don't know about that. Yun ang belief nila. Para bang dalawang anghel, yung isang goodness, isang mercy, sumusunod sa'yo. Hayaan natin sila doon sa belief nila. But what is true here? Pagka si Lord talaga shepherd, goodness, butihan, mercy. Alam nyo, madaling kumuha ng kabutihan sa isang taong mabuti. Pero pagka sinabi mo ng mercy, may past yan. May hindi magagandang bagay sa buhay niya in the past. Tama ba? Ulitin ko. Dalawa yun goodness, mercy. Pagka sinabing goodness, we can say na, mabuti si Lord dahil mabuti ako. Pero pagka sinabi mong mercy, hindi mo pwedeng sabihin kay Lord yan, Lord, naging merciful ka sa akin dahil matuwid ako. Hindi. Kasi hindi applicable yung salitang mercy. Dahil ang salitang habag, ang mercy ba habag, ginagamit lang ito sa mga taong naging matigas ang puso, naging suwail, naging makasalanan. Dahil kapatid, pagka si Lord shepherd mo, that goodness lamang ang susunod sa'yo, pati awa niya at kapag niya. Kaya nga ako, kapatid, kung meron man ako question kay Lord, itong question ko, Lord, why me? Hindi ako kasing talino ng maraming pastor. Si Pablo nga, sinabi niya, ako yung pinaka-pinuno ng lahat ng mga makasalanan. Mahina ako, marupok ako, hindi ako katulad ni Joseph. Eh Lord, why me?
ito, si Lord, ginawa mong shepherd. Hindi lang goodness ang susunod. But mercy shall follow. And lastly, verse 6, and I will dwell in the house of the Lord forever. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Sabi ni Kittner, so to be God's guest is to be more than an acquaintance, invited for day. It is to live with Him. So yung thoughts dito ni Kittner, pagka in-invite ka niya ng boss para kumain sa kanyang bahay, ayaw niya na umalis ka na doon. Kaya niyo yun? Halimbawa, invite niyo si Claire. Eh, si Claire, anti-rice yan. Claire, kain ka. Ay, thank you. Eh, magpapaalam. Si Claire, uwi na ako. Hindi. Dito ko lang. Hindi, umabot ng isang gabi. Another day. Claire, kain ka. Okay na, anti-rice na lang. Masarap. Nabusog si Claire, uwi na ako. Hindi. Dito ko lang. Ayaw ko lang umalis ka. Sino sa inyo ang ganyan? Yan kaya rito? Siguro tayo, tagal naman umalis dito. Pinakain mo lang, gusto pa na matulog dito, gusto pa magmerienda. Pero ang thought dito ng Psalms 23 verse 6, pagka in-invite ka ng shepherd, hindi yung pang one time lang moment. Gusto niya forever kayo magkasama. Hindi pa minsan-minsan lang. Kaya iba pagka si Jesus Christ shepherd ka. Hindi ito one time and one day relationship. Gusto niya close na forever. Yan ang uri ng relasyon. Gusto ng Diyos para sa atin. Ang problema, marami nagre-reject. Gusto ng blessing, pero palo ayaw. Gusto ng forgiveness, pero obedience sa word of God ayaw. Paano siya maging shepherd sa iyo? Papasahan ng verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me lie down in green pasture. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul for His name's sake. Yet though I walk through the valley of shadows of death, I shall fear no evil, for Thou art with me, for Thy rod and Thy staff may comfort me. Ang pagdidisiplina mo, ang pag-rebuke mo, ang pag-correct mo, nanamnamin ko the way of You comforting me. Thou prepares a table in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely, pag sinabing surely, may katiyakan, tama po ba? Goodness and mercy. Grabe, hindi lang goodness. Sino rito mga pagsasabi, grabe ang mercy ni Lord sa atin? Taas ang kamay. Sa mga hindi nagtaas ang kamay, mukhang wala kang kasalanan. Kaya hindi mo lang mercy. Ako makasalanan ako. Marumi ako. Kaya ako'y naniniwala talaga yung Psalms 23 sinulat ni Lord sa puso ko. Sana ganun yung mangyari sa inyo. Make Jesus Christ your shepherd. Meron ka lang mababago sa buhay. Magbabago ang quality ng pag-serve mo sa kapwa. Magbabago yung quality mo pag-minister. Magbabago ang tingin mo sa mga problema, magbabago ang tingin mo kapatid sa correction sa iyo. A lot of things will change in your life. At yun ang pinakamaganda para natin. Pwede ba tayo niyan lahat? Close your eyes. Let God talk to you. Maring sumaw sa to, gusto isulat ni Lord ang Psalms 23 sa puso. Ayaw niya maglaman utak lang. Ayaw niya maglaman tenga lang. But, word